Magandang araw po o magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Ang simula ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mula kay Pablo, Apostol ni Kristo, Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos, at mula rin sa kapatid nating si Timoteo. Sa mga taga-Kolosas na hinirang ng Diyos at mga tapat na kapatid kay Kristo. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Hesukristo tuwing ipinananalangin namin kayo, sapagkat nabalitaan namin ang tungkol sa inyong pananampalataya kay Kristo Jesus at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng hinirang ng Diyos. Dahil sa pag-asang kakamtan ninyo ang mga inihanda para sa inyo doon sa langit. Nalaman ninyo ang tungkol sa inaasahan ninyong ito nang ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita, ay ipangaral sa inyo. Ito'y lumaganap sa buong sanlibutan at nagdadala ng pagpapala. Tulad ng nangyari sa inyo, mula nang marinig ninyo at maunawaan ang katotohanan tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Natutunan ninyo ito kay Epafras, tapat na lingkod ni Kristo, mahal na kamanggagawa namin at kinatawan sa inyo. Sa kanya namin nalaman ang tungkol sa pag-ibig na ipinagkaloob sa inyo ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Ako ay nagtitiwala sa pag-ibig ng lumikha. Kahoy na olibo sa tabi ng templo ang aking katulad. Nagtiwala ako sa pag-ibig ng Diyos na di kumukupas. Tugon, ako ay nagtitiwala sa pag-ibig ng lumikha. Di ako titigil ng pasasalamat sa iyong ginawa. Ang kabutihan mo'y ipahahayag ko kasama ng madla. Ako ay nagtitiwala sa pag-ibig ng lumikha. Alleluia. Alleluia, alleluia. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukhay magturo, magpalaya sa mga bilanggo. Alleluia, alleluia. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa sinagoga at nagtungo sa bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng biyenan ni Simon, kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na pagalingin siya. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na maalis ang lagnat. At nawala nga ito. Noon di tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanila. Paglubog ng araw, ang lahat ng may sakit, anuman ang karamdaman, ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Jesus. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila.
Nagsilabas sa marami ang mga demonyo. Sabay sigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita, sapagkat nakikilala nila na siya ang Mesiyas. Nang mag-umaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na pook. Hinanap siya ng mga tao at nang matagpuan ay pinakiusapang huwag munang umalis. Subalit sinabi niya, dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, sapagkat iyan ang layunin ng pagkasugo sa akin. At nangaral siya sa mga sinagoga sa Judea. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Hello po mga kapatid. Sa bahaging ito ng Ebanghelyo, kitang-kita natin ang kabuuan ng ministeryo ni Jesus. Nagpapagaling siya ng may sakit, biyenan ni Simon. Pinalaya niya ang mga inaalipin ng masamang espiritu. Nagtuturo siya at nagpapahayag ng mabuting balita. Nakakatuwang isipin na hindi lang siya nakatuon sa malalaking bagay, kundi pati sa mga simpleng sitwasyon ng pamilya, tulad ng biyenan ni Pedro. Ang malasakit ni Jesus ay personal at malapit, hindi lamang pangmaramihan. Number 1, pagpapagaling na nagbubunga ng paglilingkod. Nang gumaling ang biyenan ni Pedro, agad siyang bumangon at naglingkod. Paalala ito na kapag pinagaling o pinagpala tayo ng Diyos, hindi lang para sa atin iyon, kundi para magamit natin ang ating lakas sa pagdilingkod sa Kanya at sa kapwa. Pangalawa, pag-ibig na walang pinipili. Lahat ng may sakit ay dinala kay Jesus at walang pinili. Pinagaling niya isa-isa. Ang pagmamahal ng Diyos ay pantay-pantay, bukas para sa lahat, gaano man kalala ang ating sugat o kasalanan. Pangatlo, pagkilala sa totoong Mesiyas. Kahit ang mga demonyo ay kumilala kay Jesus bilang anak ng Diyos, pero hindi niya hinayaan na sila ang magpahayag nito. Pahiwatig na hindi sapat ang pagkilala lamang, kundi kailangan ay pagsunod at pananampalataya. Pang-apat na refleksyon, misyon na higit pa sa isang lugar. Kahit gusto ng mga tao na manatili siya roon, sinabi niya, kailangan ko ring ipangaral ang magandang balita sa iba pang bayan. Ipinapaalala nito na ang misyon niya ay mas malaki kaysa sa kagustuhan ng isang grupo. Ganito rin tayo. Huwag tayong manatili lang sa komportable, kundi magbahagi sa iba. Narito po ang personal na tanong para sa atin. Kapag ako ba'y pinagaling, pinagpala, o iniligtas ng Diyos, naglilingkod ba ako pabalik? Nakikita ko ba ang misyon ko bilang Kristiyano na mas malawak kaysa sarili kong pamilya o komunidad? Katulad ni Jesus, kaya ko bang maglaan ng oras para sa katahimikan at panalangin bago muling maglingkod? Para sa akin, ang aral na pinakamalapit sa puso ko dito ay pinagaling tayo ni Kristo para maglingkod,
hindi lang para gumaan ang ating buhay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig mga kapatid. Nawa ay pagpalain tayo ng ating Panginoong may kapal. Amen.